Anong mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe, umaalon ngayon ang intriga sa mundo ng politika matapos umaling nga sa umano ang bao ng mag-asawang Marcos. Ayon sa maulat, bigla umanong nagsalita si Vice Presidente Sara Duterte at ibinunyag ang di umano yung pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan na konektado raw sa mga proyektong pinondohan ng administrasyon. Sa isang lihim na pagpupulong, ibinulgar umano ni VP Sara na matagal na niyang alam ang mga transaksyong kaduda-duda sa loob ng pamahalaan. Sa kanyang mga pahayag, tila tinutukoy niya ang ilang opisyal na malapit sa Pangulo, kabilang ang ilang kamag-anak nito na umano'y sangkot sa iligal na paglipat ng pondo patungo sa mga pribadong account sa ibang bansa. Agad namang kumalat ang isyong ito sa social media kung saan hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang oras na raw para mabunyag ang katotohanan, habang iba naman ay nagsasabing bahagi lamang ito ng political warfare sa pagitan ng dalawang kampo. Gayunpaman, nananatiling palaisipan kung may sapat na ebidensya si VP Sara upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig ng palasyo sa usaping ito. Ngunit ayon sa mga taga-Masid, kung mapapatunayan ng mga aligasyon, posibleng yumanig ang buong pamahalaan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon at abangan natin kung sino nga ba ang magsasabi ng totoo, ang dating kaalyado o ang pamilyang matagal nang nasa poder ng kapangyarihan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Meron pa nga dyan, secretary sa ngayon. Hindi ko napapangalanan. But pwede kayong mag-research. Can you imagine isang secretary na dati na involved dito sa drugs? Yes, ngayon magiging secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat... Nako, sino kaya yon? Hulaan nyo, mga kaibigan. Guys, hulaan nyo kung sino yun ha. Oh, sino ba yung sinasabi ni General Parladi na secretary daw ni PBBM ngayon, mga kaibigan? Sangkot daw? Ha? Sangkot daw? Naku, ano kaya? Sabit daw, sabit sa pulburon? Sino kaya? Sino kaya siya? Pambihira naman, no? Mag-a-appoint pa? Sabit pala? Sabit sa shabuyas? Ay, nako. Ito na po, tuloy po natin, guys. But the thing with the war on drugs, ay involved ang napakadaming politiko. Involved ang napakadaming politiko. So, hindi natin alam kung sinong tinatamaan dito sa war on drugs na ito. Kaya yung campaign ni Presidente doon, yan ang ginagamit nila kunyari na isang motivation sa kanila para atakihin si President Duterte. But actually, ang dami na nga nating na-accomplish dyan sa war on drugs. But since si AFP, for instance, wala na rin human rights violations. Wala na. Since, I think, 7 or 8 years ago, wala nang nare-report na violation of human rights ang AFP. Ayan, initira nila yung ngayon yung ating ibang ahensya ng gobyerno na involved dito sa war on drugs. Ang bottom line nito, gusto nilang palabasin na hindi pwedeng palagpasin si Presidente Duterte dito sa kanyang dahil nasa kanya ng gusto itong mga komunista nung siya ay nakaupo. Exactly. At ngayon, binabalikan nila si Presidente na ngayon wala na sa poder through this campaign ginagamit against yung war on drug ni Pangulong Presidente. Sir, may interaction muna si Ma'am Lorraine before ko bato kay Brother Franco at mayroon akong tanong sa iyo din mamaya. Because I like what you said just now, that war on drugs. Not everything is apparent to us. Hindi natin nakakita lahat kung bakit hanggang ngayon binabalikan. And it's nothing personal. It's not because it's President Duterte or anything like that. They would do it with any other president na talagang tinamaan sila dito sa war on drugs, diba? So, what you're saying now is that this move behind the former president, marami dyan mga politiko na nakikinabang sa drug trade sa Pilipinas, na sumisira sa Pilipinas, at yung and you said that war on poverty in the US, they want us to lose this war on drugs. They want our country to turn into a narco state. No, and then the CPP is enabling them. Could you kasi
Okay, you get what I'm saying, diba? But there are invisible puppet masters right now, and the reason that they are pushing this, no, is because nakikinabang sila, and these are the people that we elect into office. Yes, sir. Go ahead. Tama, Doc Lorraine. In fact, if I may continue Yes. with what's written in this book, alam nyo, ito yung author din ng Why Nations Fail. Why Nations Fail. Ng lahat ng gobyerno. Basahin ito and then yung Why Nations Fail. Para maintindihan nila ng konteksto nitong away na ito, war on drugs, war on poverty, war on community. Ang lalim ng interpretation dito ng mga authors, si Asimoglu at si Robinson. But anyway, what they're saying is, hindi nila kaya yung war on drugs sa US. So hindi nila pinakialaman kasi alam nila marami din ang matatamaan dun sa issue na yan pagka yun ang pinurso nila. Natalo sila dun sa war on poverty. Can you imagine? Ito ko lang nabasa. And poverty won. Ito pa, war on drugs. Ito, ang nasa ilalim ng war on drugs dito sa Pilipinas natin ay mga matataas na politiko. Yung iba dyan, nawala na, nakatulong na yung iba namatay na. Yung iba Nakalaya. Ay, nako. Maniwala ka, meron pa nga dyan secretary sa ngayon. Hindi ko napapangalanan. But pwede kayong mag-research. Can you imagine isang secretary na dati na-involved dito sa drugs? Yes, ngayon magiging secretary. I'm sorry, President BBM, pero alam nyo, dapat pag-isipan nating mabuti yung mga tao na nalagay natin. Sir Parlade, sir. Sino kaya yon? Mag-research daw tayo mga kaibigan, sabi po ni General Parlade. I-research daw natin guys kung sino yung tinutukoy niya na secretary po. Anong department kaya yan? Secretary po ni PBBM na sabit po sa Shabuyas. Naku, sino kaya? Daho. Paki-comment nga kung kilala nyo. Sige nga. Kilala nyo ba yung sinasabi niya mga kaibigan? Di ba? Kilala nyo, di ba? Pareho siguro tayo nang iniisip. Bahala na kayo mag-comment Ayaw kong sabihin dito Ayaw kong sabihin. Kayo na mag-comment. Hold mo na sir ang line mo sir. Kasi magkadugtong itong isang balita. Napakaganda ng punto mo that one of the destruction or destructive forces in our country's history is hindi lamang ang communist terrorism, kundi ang narco, political, infrastructure na matagal na hindi ginalaw until dumating ang isang Rodrigo Duterte. And because of that, may balita, sir, na may pagtingin sa nangyaring paglabas ni Laila de Lima na very controversial din. Go ahead, Brother Frank. Ito, General, ilang miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina former presidential spokesperson Attorney Harry Roque at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III duda sa huwes na nag-aproba sa bail petition ukol sa drug case ni dating Senador Leila de Lima. Narito ang balita ni Cresilin Catarong. Nagpahayag ng pagdududa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III sa huwes na nag-aproba sa bail petition ni dating Senador Leila de Lima. Mababatid na makaraan ang halos 7 taon na pagkakakulong sa Camp Crame sa Quezon City, nakalaya si de Lima sa pamamagitan ng piyansa noong Nobyembre 13. Sa kapiyansa Manila Bay nitong Miyerkules, sinabi ni Roque na maaring may kinikilingan sa ginawang desisyon ng hukom. Kinwestiyon ng dating tagapagsalita ng palasyo ang umano'y koneksyon ni de Lima kay Judge Hener Guito ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 206. Si Judge Guito ang RTC presiding judge na nagpahintulot kay de Lima na makapagpiyansa. Pagbubunyag pa ni Roque, si Guito ang paboritong estudyante ni de Lima noong nagtuturo pa ang dating senadora sa San Beda College of Law. Iginiit ng former presidential spokesman na ang anyay special na relasyon na ito ay itinatago sa publiko at sa prosekusyon. Ako po, 20 years na ako nagtuturo ng batas, talaga naman po magkakaroon ng special na relasyon. Kumaga, mayroong moral ascendancy ang mga guro sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na po sa law school. Ang akin lang, pinagbigay alam ba ho ito sa prosekusyon. Hindi naman po talaga siya batayan para mag-recuse, pero tingin ko may karapatan malaman ng prosecutors ang ganitong katotohanan. At kung hindi naman ito pinagbigay alam sa prosekusyon, bakit? Ito po isang material na bagay na makakaapekto sa pagiging patas ng isang juez. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ang kanyang sentimiento si Aguirre sa naging pahayag ni Roque. Anya, bago ang stint ni Guito bilang hukom ay malakas ang ebidensya kaugnay ng drug case laban kay de Lima. Sa katunayan, Anya, ang hinalinhan ni Guito na si Judge Romeo Buenaventura ay tinanggihan na ang naunang inihaing petition for bail ni de Lima.
pagkatapos kong marinig kay Secretary Harry yung pagiging estudyante ni Judge Cito kay Secretary De Lima. So I called up the public prosecutor who is heading the case. Unang-una, sinabi niya sa akin na yan pala, nag-file na ng motion for bail, petition for bail si Secretary De Lima. Dinina yan noong si Judge Ventura. Nanindigan rin si Aguirre na masusing nirepaso ang mga kaso ng droga laban kay De Lima sa kabila ng banta ng huli na magsasampa ito ng counter charges laban sa masangkot sa kanyang pagkakakulong. Inilahad din ni Aguirre na ang pag-deny sa paunang petition for bail ni De Lima, ibig sabihin na para kay Judge Buenaventura, ang evidence of guilt ay napakalakas. Anong ibig sabihin ng denial? Ang ibig sabihin ng denial, kasi alam natin na lahat ng mga kaso is bailable except in capital offenses where the evidence of guilt is strong. Yes. Now, since it was denied by Judge Buenaventura, then it means that sa kanyang pananaw, malakas ang ebidensya. The evidence of guilt was strong. Pagkatapos na mapalitan si Judge Buenaventura ni Judge Cito, giit ni Aguirre ay kaduda-duda na ang naging findings ng bagong hukom sa kaso ng dating senadora. Pagkatapos doon, nang mapalitan si Judge Buenaventura ni Judge Cito, nag-motion for reconsideration ang defense, si De Lima. At nireview yan ni Judge Cito. Ano ang sabi ni Judge Cito sa kanyang decision para mabigyan ng piyansa or bail si De Lima? Sabi niya ganyan, napakahina pala naman ng kaso against Secretary De Lima. So, parang alam mo nang mabibigyan talaga ng bail at hindi lamang yun. Ma-acquit na. Kasi complete opposite nung findings or nung ni Judge Buenaventura, yung findings naman ni Judge Cito. Sa pananaw naman ni Attorney Roque, valid ground ito para sa inhibition ng nasabing judge sa drug case ni De Lima. Matatandaang noong Hunyo, nag-inhibit si Judge Buenaventura sa kaso ni De Lima matapos mabunyag na ang kanyang kapatid ay nagsilbi bilang abogado para sa kapwa-akusado ni De Lima na si Ronnie Dayan na maituturing bilang conflict of interest. Yung naunang judge, na Judge Buenaventura, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-inhibit dahil yung kapatid pala ay naging abogado ni Ronnie Dayan. So, nung siya ay pina-inhibit, nag-inhibit naman siya pero nagkaroon pa siya ng kasong administratibo. Inanunsyo pa nila na kinasuhan nila ng administrative case yung judge dahil hindi dinisclose. Kasi nga dapat maiwasan ang lahat ng bagay na magkakaroon ng alinlangan ng taong bayan na isang desisyon ay hindi patas. So ito po ngayon ang problema. Ngayong nabigyan ng kumpirmasyon ni Sec Aguirre na hindi alam ng public prosecutors yun, ano ngayon ang iisipin ng taong bayan, di ba? Dapat dinisclose at hinayaan magdesisyon ang public prosecutors mag-decide kung sila'y mamumove for inhibition on that ground. Naku, ibalik niya po sa kulungan si Sabaquin. Yan ang pinakamaganda dyan. Ibalik na lang sa kulungan si Sabaquin. Ang dami palang lapses eh. Unang-una, nagpalit pala ng judge. Naku, yari. Nagpalit pala ng judge. Nung nagpalit na ng judge, from Buenaventura to Hito, yun. Nung si Hito na mga kaibigan, nabigyan na po ng bail si Sabaquin. Yung panahon pa po ni Buenaventura, wala po siyang bail. Nung nagpalit na, kasi ang ipinalit, favorite na estudyante, di umano favorite na estudyante ni De Lima, ayun, bigla po nabigyan ng bail. Nagpalit pala. Sus, Maria Joseph. Syempre, maraming pera yan si Sabaquin dahil, sabi ko nga sa inyo, MOOE niya, 500 million pesos na walang resibo. Malamang ginamit niya yung pera dyan. Sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Ayun, General Parladi, as you were saying, there are elements na gumagalaw sa likod na hindi kagad nakikita ng publiko at isang malinaw dito, dinaya nitong Judge Ito ang isang impormasyon na very vital, material. Hindi niya dinisclose na mayroon siyang personal history of closeness sa kanyang teacher na si De Lima
which is a material basis for objectivity and impartiality na hindi nalaman ng taong bayan at ng prosecution at hindi niya ito binoluntaryo. At pangalawa, yung sistema ng kanyang evaluation of the bail petition ni Laila de Lima ay kaduda-duda sapagkat denied petition ito sa previous judge na pina-inhibit ng kampo ni de Lima and then isiningit si Judge Hito. Ito na yung sinasabi mo, sir. Ang magaling sa infiltration ay hindi lamang ang mga communist terrorist operatives, ang mga galamay ng sindikatong malalaki sa drug trafficking and narco politics na may galamay sa iba't ibang sangay ng gobyerno ay mukhang nakikita natin na nagkakaroon ngayon ng interplay in this very controversial case involving the former Secretary of Justice Laila de Lima na mukhang maabsuelto pa, hindi lang temporary liberty by bail. How do you look at the situation now, General Parladi, sir? Yan ang delikado, guys, pag na-absuelto siya. Yan ang delikado. Kasi sabi ni Eric, mukhang ma-absuelto eh. Kasi di ba temporary lang ano siya ngayon. Temporary lang kasi ngayon si Saba Queen eh. Temporary release kasi naka-bail. Ang kinakatakutan dyan, guys, baka mamaya tuluyan na nilang i-absuelto. Grabe, di ba? Ibang klase talaga itong Marcos na to. Hay, nako. Naharap natin ngayon. I think, Eric, hindi ko na masyadong dapat i-highlight kung ano yung mga obvious na mali doon sa mga decision na gano'n. Ito na, nagsalita na yung mga magagaling natin ng mga abogado, si Attorney Roque, former secretary, and then si Secretary Aguirre. Sila, lalo ang nakakaintindi doon. Sa atin naman, binabasa lang natin kung ano yung medyo nadidiscern natin sa mga galaw ng ibang sektor na halos hindi mo makita kung hindi malalim ang iyong research dito sa mga bagay-bagay na ito. Pero tama ka, Eric, tama yung mga punto ni na Secretary Roque at Secretary Aguirre. Malalim ito. At kung ito kung mananalo na naman itong mga utak dito sa drug problem natin dito sa Pilipinas. Saan na naman tayo pupulutin ito? So, babalik na naman tayo doon sa square one. Napakalaki na nung accomplish natin. Hindi pa natin tapos kasi 6 years lang yung panunungkulan ni President Duterte. Kailangan tapusin in the same fashion that we want to end this communist insurgency. Kasi kapag mag-relax na naman tayo dito sa effort dahil malaki na yung na-accomplish ng NTF-ELCAC, and yet pagka bibitawan natin itong effort na ito, yung mga secret PNP operatives na yan, ang gagaling niya na mag-infiltrate at magpalaki ng kanilang influensya sa mga ahensya ng gobyerno. Darating ang araw, pagising natin, nandiyan na naman sila namamayagpag sa lahat ng sektor ng ating lipunan, including government agencies. Yes, sir. On that note, ma'am, idudugtong ko itong tanong, ma'am, before ko ibalik sa inyo ni Brother Franco, habang nandyan pa si General Parlade. Sir, hindi lang po International Criminal Court na pangingialam ang minaniobra ng Communist Party of the Philippines. Hindi lamang po ang gimmick sa impeachment na sumambulat sa kanila ng ang taong bayan na nagsalita, pati si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang minaniobra nila against kay Vice President Sara Duterte. Ang malala ngayon, they are also planning to move around a resolution, Ma'am Lorraine, Brother Franco, General Parlade, calling for the resumption of peace talks on the guise na kailangan ng tapusin ang hidwaan sa armadong tunggalian sa Pilipinas, daw balik ulit sa abroad na peace talks sa lumang framework na silang may control, the way we expose it during our time nang magkakasama tayo nila Ma'am Lorraine at nila Secretary Esperon, Secretary Anyo noon sa NTF-ELCAC. Ngayon, ang sabi nila, kung si Laila de Lima was granted bail petition in favor of her temporary liberty, why not palabasin na rin natin si Vicente Ladlad na Secretary General ng Communist Party ng mahuli during that time na nasa NTF-ELCAC, si Adelberto Silva, Renante Gamara, Ray Casambre, Gil Peralta, and Evangeline Ipong, puro Central Committee. Mga terorista. Mga teroristang may utang na dugo. At para daw magkaroon ng humanitarian ground of consideration and so that there will be peace confidence building measures. Same terminology they were using, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na every time na magkaroon ng opportunity, igigiit nila ito para makamaniobra. Ano po yung inyong pananaw dito? General Parlade,
bilang former Deputy Director General ng National Security Council at para mapakinggan na rin po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. as a Senior Security Officer of the Armed Forces during your time dito sa ganitong maniobra ngayon, pati peace talks ibabalik na nila. Terrorist talks, Eric. Terrorist talks. Go ahead, sir. Eric, you know, Franco, si Doc Lorraine, marami na rin natutunan ito dun sa interaction natin with the NDF-ELCAC and especially with the national security sector. But kung alamin natin lahat kung ano ang ugat nito, mahirap imagine na tayo ay babalik na naman tayo dito sa peace talks. Remember, for I think 34 years, nagpaloko tayo dito sa peace talks na ito. At ang daming, kumbaga sa peace talks na yan, one step forward, 3 steps backward tayo palagi. Kaya hindi umuuso. Kaya sila galit na galit kay President Duterte dahil kinansel niya itong peace talks na yun. At uulitin ko, napakalalim nila at yung kanilang mga galamay ay nandun pa rin sa gobyerno, sa ibang ahensya ng gobyerno, at sila lahat ay nagtutulong-tulong dito na kung maaari ay maibalik yung dating sigla ng komunista nung mga araw nung hindi ito pinapatulan ng gobyerno. Incidentally, si Pangulong Duterte lang ang talagang tumayo na tapusin itong insurgency na ito. Siya lang ang nagdesisyon na tapusin na itong peace talks na ito of all the presidents. And of course, doon sila nasaktan kay alam mo yan, sa Lorraine, doon sila nasaktan nung tinapos yung peace talks. Kasi for the longest time, ginagamit nila itong leverage para makapag-prepare sila ng lalo, makapag-expand sila, makapalakas sila, at yung kanilang alyansa sa gobyerno ay tumibay. Ito, sasabihin ko rito ngayon, alam mo, nung tinyente ako, I was a security officer ng speaker. And we would often travel doon sa Europe, sa Utrecht. And lately I learned, meron pala kami mga dalang mga pera. Wow. Para saan yun? Yung milyones na yun, para saan yun? Para pala yun sa kay Joe Masison. So sabi ko, ibang klase itong ano na ito. Ano bang meron? Ano bang meron dito sa peace talks na ito? Ano bang meron dito si Joe Masison? Bakit meron pa rin siyang meron siyang leverage dito sa mga taong gobyerno? Tinyente pa ako noon, wala akong masyadong naiintindihan. Kaya ako nag-research ng gusto. At dito ko na-confirm, especially nung senior na ako, na for the longest time, nagoyo ng NDFP ang GRP, ang gobyerno ng Pilipinas, to the point na in fact, yung mga nakaupo doon sa GRP ay halos miyembro na ng CPP. Exactly. So, question. So, how do you think will the men and women of the Armed Forces of the Philippines feel when, in case, this government, this administration is short-sighted enough to okay the resumption of these terrorist talks with the CPP, NPA, NDF? Yes. How will the men and women of the AFP feel about it? From a third-party observation now, bilang civilian ka na. At narinig ko rin yung statement, Dr. Lorraine, narinig ko rin yung statement ni Pangulong Duterte. Yeah. Dapat lang na mag-react ang AFP, ang current leadership, ang mga active members ng AFP, and even us, yung mga retired na. Dapat lang mag-react na kasi ang laki na nung na-accomplish natin for abandoning that fake peace talks. Bakit yan babalikan pa? Gusto po ba natin na mas marami pang sundalo ang mamatay? Gusto po ba nating lumaki o mabuhay ulit yung NPA, yung Armado at saka yung CPP, lumaki pa sila ulit para lalong lumakas ang problema or maging malubha ang problema ng Pilipinas? Palagay ko naman, Mr. President, palagay ko naman Pangulong Bongbong Marcos, yung experience ng dating administrasyon, yung experience ng AFP at saka yung experience na rin ng NTF-ELCAC kung saan naitulak itong pag-surrender ng napakadami at na ngayon ay nagsasalita ng mga rebelde na nagsasalita na tungkol doon sa mga peke nilang mga programa at saka mga peke nilang advokasya. Palagay ko naman dapat balikan natin yon. Kasi kung tayo ngayon ay papayag na naman na magpaloko, palagay ko marami na sa AFP ang aalma. Marami na kasi again, ang layo na ng narating natin. Ito na si Pilipinas, napakaganda na ng trajectory natin. Ibabalik na naman tayo
dun sa sitwasyon na napakalakas ng komunismo ng mga NPA, mga terorista sa mga probinsya, sa mga kanayunan, sa Bundok Peninsula, sa Samar, sa Bicol, kung saan. Babalik pa ba tayo doon? And believe me, kaya naging ganyan ang sitwasyon natin sa Pilipinas for the longest time kasi yung gobyerno at saka yung taong gobyerno ay hindi diretso yung pakikipag-deal nila doon sa yung the vacillation on the part of the Philippine government in dealing with this terrorist. Alam nila terorista, and yet kaakbay nila pagdating sa Kongreso, ayan sila, nag-uusap-usap sila dyan kung ano-anong bargaining. Kung anong bargaining. So ngayon ba ay babalik pa tayo doon? Palagay ko hindi. At palagay ko dapat yung AFP magbigay ng kanilang sentimento tungkol dyan. Kasi ako, para sa akin lang personally, hindi na tayo dapat bumalik dyan sa mga peace talks na yan. Kasi nakita na natin yung progress, yung accomplishments natin when we abandon peace talks and we embark on a genuine peace and economic development in the countryside. General Parlade. Yan po mga kaibigan, si General Parlade. Kasama po si Lorraine Badoy at si Ka Eric, mga kaibigan. Napakaganda po ng kanilang mga pahayag patungkol po sa insurgency po ng Pilipinas. At of course, sa kaso po ni Saba Queen na dapat ibalik sa kulungan. Ibalik na lang sa kulungan. Ang dami palang lapses eh. Nililihim pala niya lahat eh, no? Nilihim niya yung classmate niya, yung estudyante niya, nilihim niya. Tapos yung